Paano kung ang isang simpleng kasinungalingan ang maging dahilan para hindi ka na kailanman makalabas sa sarili mong katawan? Isang dalaga ang nagpanggap bilang kasintahan ng pinuno ng barangay, pero ang pagpapanggap na ito ay humantong sa isang altar ng kadiliman. At nang mabunyag ang katotohanan, hindi lang siya ang nawala, kundi pati ang alaala niya sa buong mundo. Pero teka, bakit hanggang ngayon may mga larawan pa ring lumilitaw na may mukhang hindi mo kilala pero parang nakatitig sa'yo? Huwag kang aalis, dahil sa kwentong ito, ang kasinungalingan mo ang magpapasya kung ikaw ay mabubuhay o magiging parte ng altar dalagang nagpanggap di kasintahan ng pinuno ng barangay. Kwento ng Aswang. True story. Tahimik ang buong barangay ng San Roque nang dumating si Aling Cora. Bago lamang siya sa lugar. Maganda. Maputi. Mapungay ang mga mata. Tahimik magsalita. Ayon sa kanya, siya raw ay dating kasintahan ni Kapitan Lando. Namuhay raw sila sa Maynila. Ngunit bigla raw siyang iniwan. Kaya dumayo siya sa barangay upang balikan ang kanyang mahal. Naguluhan ang mga tao. Walang sinuman sa barangay ang nakarinig o nakakita sa babaeng ito noon. Si Kapitan Lando mismo ay hindi makapagsalita noong unang beses silang magkita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Namutla. Tila ba may biglang sumakal sa kanyang lalamunan? Siya ba talaga? Tanong ng matandang kagawad. Ngumiti si Aling Cora. Hindi ba ako ang mahal mo, Lando? Malumanay ang boses. Ngunit may kung anong lamig ang dumaan sa likod ng mga nakarinig. Ilang araw na nanatili si Cora sa bahay ni Kapitan. Hindi na lumalabas si Lando. Hindi rin sumasagot sa tawag. Kahit anino niya ay hindi na nakita. Isang gabi, napansin ng mga taga-barangay ang kakaibang amoy mula sa bahay ng Kapitan. Amoy malansang dugo. Amoy panis na karne. May kasamang tila nasusunog na buhok. Nilapitan ito ng mga tanod. Tahimik ang loob ng bahay. Walang ilaw. Walang tunog. Ngunit naririnig nila ang mga mahihinang ungol. Para bang may sinasakal. O umiiyak. O naninikluhod. Binuksan nila ang pinto. Pilit. Mabigat ang pintuan. Para bang may pumipigil mula sa loob. Pagkabukas nila, tumambad ang isang eksena na hindi nila kailanman malilimutan. Sa gitna ng sala, nakaluhod si Kapitan Lando. Hubot-hubad. Nanginginig. May mga sugat sa kanyang likod at lid. Namumula ang kanyang mga mata. Sa likod niya, nakatayo si Cora. Nakaitim na saya. Nakatalikod. Ngunit ang kanyang anino sa dingding ay hindi tugma sa kanyang kilos. Habang siya ay nakatayo, ang anino ay lumuluhod. Umuungal. May mahahabang kuko. Napatingin sa kisame ang isang tanod. May tumutulong likido. Mapula. Malapot. Mula ito sa kwarto sa itaas. Umakyat sila. Isa-isang hakbang. Mabagal. May naririnig silang kaluskos. Pagbungad nila sa silid, nakita nila ang isang altar. Puno ng mga larawan ng mga nawawalang tao sa barangay. Nakasabit sa gitna ang isang lumang larawan ni Lando. Kasama si Cora. Ngunit may kakaiba. Ang larawan ay mula dekada 70. Si Cora ay hindi nagbago kahit kaunti. Parehong ganda. Parehong ayos. Parehong tingin. Nilingon nila ang hagdan. Wala si Cora. Nawala. Walang yabag. Walang tunog. Nang bumalik sila sa sala, wala na rin si Kapitan Lando. Tanging naiwan ay ang kanyang barong. Punit. May bahid ng dugo. At isang buntot ng hayop sa ilalim ng mesa. Mula noon, gabi-gabi nang may naririnig na yabag sa itaas ng bahay ng Kapitan. May kumakaluskos. May tumatawa. Malalim. Matinis. At gutom na gutom. Lumipas ang ilang linggo. Wala pa ring balita kay Kapitan Lando. Pinilit ng mga tanod na ipasara ang bahay. Ngunit tuwing susubukan nila, may nawawala. Una, ang batang anak ng kagawad. Pangalawa, ang buntis na tindera sa kanto. Sunod, ang bagong lipat na magkasintahan. Laging gabi. Laging ulan. Laging amoy dugo.
Isang gabi, nagpasya si Mang Erning, ang pinakamatandang tanod, na tapusin ang sumpa. Dala ang itak, banal na langis, at isang rosaryo. Pumasok siya mag-isa sa bahay. Walang ilaw, walang hangin. Mainit sa loob parang pugon. Umakyat siya sa kwarto. Puno ng alikabok. Pero sariwa ang dugo sa sahig. Sa sulok ng silid may nakatalukbong na tao. Pilit niyang nilapitan. Ano ka ba talaga? Tanong ni Mang Erning. Hindi sumagot ang nilalang. Ngunit dahan-dahan itong tumayo. Tumambad ang mukha. Si Cora. Ngunit ang kanyang mata ay kulay dilaw. Ang kanyang bibig punong-puno ng matatalim na ngipin. Ang kanyang lieg may nakalawit na dila ng aso. Tumalon si Cora sa kisam. Mabilis. Parang anino. Sumigaw si Mang Erning. Isang malakas na sigaw na narinig sa buong barangay. Pagdating ng mga tanod, wala silang nakita. Tanging ang itak ni Erning ang naiwan. Basag. May mga bakas ng kuko. At isang mata. Hindi mata ng tao. Hindi rin mata ng hayop. Simula noon, ang bahay ng kapitan ay itinuring na bawal puntahan. Pinaligiran ito ng asin at bawang. Ngunit gabi-gabi may nakikita pa rin sa bintana. Mukha ng isang babae. Maputi. Mapungay ang mata. At laging nakangiti. Isang gabi, habang umuulan, dumaan si Aling Nena sa harap ng bahay. Galing siya sa simbahan. May dalang kandila at mga panalangin. Napalingon siya sa bintana. May liwanag. Mula sa loob. Tila may nagsisindi ng kandila. Napahinto si Aling Nena. Pumikit. Nagdasal. Ngunit nang dumilat siya, naroon pa rin ang liwanag. At sa loob may aninong naglalakad. Babae. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang damit. Basang-basa ng dugo. Napasigaw si Aling Nena. Napaatras. Nahulog ang rosaryo niya. Pagyuko niya upang damputin ito, may kamay na lumabas sa ilalim ng bakod. Mahaba ang kuko. Itim ang balat. Amoy patay. Balik ka, Lando, sabi ng tinig mula sa dilim. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Tumakbo si Aling Nena. Umiiyak. Hindi na lumingon. Kinabukasan, wala na ang bakod ng bahay. Wasak. Nakabukas ang pinto. At sa gitna ng daan, may iniwang mensahe. Isinulat gamit ang dugo. Ang sinungaling na pag-ibig ay dapat pagbayaran. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig na sigaw mula sa gubat sa likod ng barangay. Tinig ng babae. Tumatangis. Tumatawag. Lando Lee. Lando, halika na di. Tapusin na natin ang sinimulan natin. Ngunit si Lando ay hindi na nakita. At si Cora ay patuloy na naghihintay. Sa bawat lalaking nagkakamaling pumasok sa barangay ng San Roque. Isang araw, dumating ang isang binatang mananaliksik mula sa Maynila. Si Thomas. Mahilig siya sa mga kwentong kababalaghan. Gusto niyang isama ang San Roque sa kanyang dokumentaryo. Pinagbabalaan siya ng mga tao. Huwag ka nang tumuloy, Hijo, sabi ng matandang babae sa tindahan. May mga lihim ang lugar na ito na hindi dapat ginagalaw. Ngunit matigas ang ulo ni Tomas. Sa halip na makinig, nagtungo pa siya sa lumang bahay ni Kapitan. Bit-bit ang kamera. May flashlight. At isang recorder. Paglapit niya sa bahay, bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon. Walang kaluskos ng dahon. Tumapak siya sa lumang kahoy na hagdan. Umuwol ang bawat hakbang. Parang may nagrereklamo. Parang ayaw siyang papasukin. Binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob. Amoy amag. Amoy kalansay. Pinindot niya ang flashlight. Nagliwanag ang sala. Naroon pa rin ang altar. Naroon pa rin ang mga lumang larawan. At sa gitna, may bagong larawan. Si Thomas. Hawak niya ang kamerang gamit niya ngayon. At sa likod ng kanyang larawan, naroon si Cora. Nakangiti. Nakatayo sa kanyang likuran. Napaatras si Thomas. Nahulog ang recorder.
May boses na biglang tumunog mula rito. Thomas T. Thomas, bagay ka sa akin. Manatili ka na dito. Tumakbo siya palabas. Ngunit pagdating sa pintuan, hindi na ito bumubukas. Pilit niyang kinakalampag. Nanginginig. Lumuha. Mula sa hagdan, may bumababa. Mahinang yabag. Parang paa ng bata. O paa ng hayop. Sumilip siya. Si Cora. Nakasuot ng puting damit. Basang-basa ng pulang likido. May hawak na larawan. Larawan nilang dalawa. Magkayakap. Nakangiti. Sa harap ng altar. Tumili si Thomas. Isang malakas na sigaw. Na parang sinakal ng sariling boses. At pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanya. Ni anino. Ni gamit. Ni bakas. Pero sa tuwing may lalaking bagong salta sa San Roque. Sa tuwing may gumagala sa gabi. May isang babaeng sumusunod. Tahimik. Maputi. Mapungay ang mata. At nananabik magmahal. Tuwing gabi, naglalakad siya sa gilid ng daan. Nakayuko. Parang nawawala. O naghahanap. May mga nagsasabing nakita nila siya sa tapat ng paaralan. May nagsasabing naglalakad daw siya sa sementeryo. May ilan pang ang nagsabi na kumakatok siya sa bintana tuwing 12:00 ng gabi. Pwede ba kitang maging kasintahan? Yan ang tanong niyang paulit-ulit. Malamig ang boses. Walang emosyon. Walang buhay. Kapag tumanggi ka, bigla na lang magdidilim ang paligid. Mawawala ang hangin. At ang huling maririnig mo ay ang sariling sigaw. Isang gabi, isang binatang delivery rider ang di sinasadyang napadaan sa harap ng bahay ni Kapitan. Nawalan siya ng signal. Naligaw sa dilim. Kumatok siya, nagbabaka sakaling may tao. Bumukas ang pinto. Dahan-dahan. Walang sumalubong. Tahimik. Kuya, pasensya na ho. Pwede po bang makigamit ng telepono? Walang sagot. Lumapit siya sa sala. Namangha siya sa mga larawan. At sa pinakagitna, isang retrato na bago pa lamang. Larawan niya. Nakatingin. Ngunit iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang patay. Parang wala ng kaluluwa. Biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Malamig. Matigas. Maputla. Dumating ka rin. Bulong ng tinig sa kanyang likuran. Napalingon siya. Si Cora. Ang buhok ay parang alon ng gabi. Ang mga mata, dilaw na tila apoy. At ang mga kuko mahaba na parang kutsilyo. Bumagsak ang cellphone ng rider. Tumakbo siya palabas. Ngunit ang bahay ay tila lumawak. Paulit-ulit ang pasilyo. Paulit-ulit ang pinto. At sa bawat pagliko niya, si Cora ay naroon. Nakaharang. Nakahawak sa larawan nila. At unti-unting bumubulong. Tayong dalawa na lang. Wala nang iba. Kinabukasan, natagpuan ang motorsiklo ng rider sa gilid ng kalsada. Walang tao. Walang gamit. Pero may iniwang papel na nakatusok sa upuan. Isang sulat kamay na mensahe. Mahal ko na siya. Kasama ko na siya. Simula noon, isa na namang lalaki ang nawala. At isa na namang larawan ang nadagdag sa altar ni Cora. Sa lumang bahay. Sa gitna ng dilim. Na hanggang ngayon, patuloy pa ring naglalaman ng mga puso. Na nilamon ng huwad na pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, naging usap-usapan na sa buong lalawigan ang kababalaghan sa San Roque. May ilang mamamahayag ang nagtangkang mag-imbestiga. Bitbit ang kamera, mikropono at tapang. 3 silang pumasok sa lumang bahay. Isang reporter, isang cameraman, at isang tagapagsaliksik ng kababalaghan. Sa unang tingin, tila wala namang kakaiba. Tahimik ang paligid. Ang bahay, bagaman luma, ay tila walang tao. Kung totoo ang kwento, bakit walang ebidensya? Sabi ng reporter habang nakaharap sa kamera. Ngunit nang sila'y pumasok sa silid ni Kapitan, biglang bumukas ang mga ilaw. Wala namang kuryente. Wala rin silang generator.
Tumigil sa paglalakad ang kameraman. Nanlaki ang mata. Tinuro ang sulok ng silid. May isang batang lalaki roon. Nakatayo. Tuyot ang balat. Malalim ang mata. Nakanganga. Ngunit ang mas ikinagulat nila. Ang bata ay siya ring nawawalang anak ng kagawad, 11 taon na ang nakalipas. Tumakbo sila palabas ng silid. Ngunit pagdating sa sala, iba na ang itsura ng bahay. Ang dingding ay puno ng dugo. May mga kuko at ngipin na nakabaon sa kahoy. At sa gitna, nakaupo si Cora. Nag-aayos ng buhok. Hawak ang lumang suklay. At sa harapan niya, ang altar. Punong-puno na. Lahat ng litrato ng mga lalaking nawala. Tumayo siya. Lumapit. Tahimik. Hindi kumikibo. Naghahanap lang naman ako ng tunay na pag-ibig. Sabi niya, hindi ba ako karapat-dapat mahalin? Bumukas ang sahig. Nagkaroon ang malalim na butas. Puno ng apoy. Amoy asopre. Amoy sunog na laman. Isa-isang nawala ang ilaw. Nagsisigawan ang mga mamamahayag. Humihingi ng tulong. Ngunit walang boses na lumalabas. Kinain ng dilim ang buong bahay. At pagkaraan ng ilang minuto, katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ang kamera sa gitna ng kalsada. May natirang isang footage. Isang imahe lamang. Si Cora. Nakatayo sa altar. Nakangiti. At sa kanyang tabi. May bagong larawan. Larawan ng reporter. Ng kameraman. At ng tagapagsaliksik. 3 bagong alaala. 3 bagong kasintahan. 3 bagong kaluluwa sa piling ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Mula noon, halos walang nangahas pang lumapit sa bahay ni Kapitan. Binakuran ito ng mga residente gamit ang matitibay na kawayan. Binalot ng bawang. Sinabuyan ng banal na tubig. Araw-araw may nagdarasal sa harap nito. Ngunit kahit anong pag-iwas, may mga gabi pa ring nakakakita ng liwanag sa loob. Minsan pula. Minsan puti. Minsan tila kandila na umiilaw ng mag-isa. At sa tuwing sasapit ang 14 ng buwan, araw ng pagkawala ni Kapitan Lando, may naririnig mula sa loob. Isang awit. Malungkot. Pabugso-bugso. Parang lulabi ng isang inang nawalan ng anak. O ng isang dalagang iniwang mag-isa. Isang gabi, isang batang babae ang lumapit sa bakod. Taga-ibang bayan. Naligaw daw. Bit-bit ang teddy bear. Nasaan po ang nanay ko? Tanong niya sa isang matandang babae sa tindahan. Nagtaka ang matanda. Inaanak, saan ba kayo galing? Doon po sa bahay na may altar, sagot ng bata. Yung babae po doon, tinuruan ako ng kanta. Napasinghap ang matanda. Tumayo agad. Niyaya ang bata palayo sa lugar. Pero nang lingunin nila ang bahay, naroon si Cora. Nakatayo sa likod ng bintana. Nakangiti. At sa kanyang mga bisig, may hawak siyang lumang teddy bear. Yung parehong teddy bear. Nawala na ngayon sa kamay ng bata. At sa ilalim ng buwan, habang humahampas ang hangin sa mga dahon, may maririnig kang tinig. Mahina. Malambing. Paulit-ulit ang katagang. Hindi lahat ng pag-ibig ay para sa liwanag. Ang iba ay isinumpa ng dilim. Simula ng gabing iyon, hindi na muling nakita ang batang babae. Walang magulang na naghanap. Walang tala nang nawawala sa kanilang bayan. Parang wala siyang pinanggalingan. Parang siya'y dinala lamang ng hangin papunta sa San Roque. At mula noon, tuwing sasapit ang hating gabi, may nakaririnig ng mga yabag ng bata sa paligid ng bahay. Mahinang tawa. Pagtakbo. Pagkanta ng awit na hindi naunawaan. Ang mga aso sa barangay tahol ng tahol. Ayaw lumapit sa bahay. Ang mga sanggol biglang umiiyak tuwing 12:00. At ang mga lalaki, lalo na ang bagong lipat, nakakapanaginip ng isang babae. Maputi. Maganda. Mapang-akit. Sa panaginip, siya'y nagsasayaw sa ilalim ng buwan. Tinatawag sila. Inaabot ang kamay. Halika, ang sabi. Gawin mo akong masaya. Isang lalaki, si Jerome,
bagong lipat mula sa Maynila, ang hindi naniwala sa mga kwento. Tawa siya ng tawa. Bakit ba kayo naniniwala sa ganyan? Aswang. Di nga. Pero isang gabi, habang nag-iinom mag-isa sa kanyang bakuran, may nakita siyang babae sa kalsada. Nakatayo. Tahimik. Nakatitig sa kanya. Miss, okay ka lang? Tanong niya. Lumapit ang babae. Ngumiti. Maganda. Maputi. Kilala niya ang mukha. Mula sa panaginip niya kagabi. Gusto mo ba akong maging kasintahan? Mahinang tinig. Malamig. Walang emosyon. Napangiti si Jerome. Aba, bakit hindi? Biro niya. Nagbago ang hangin. Lumamig. Tumigil ang mga kuliglig. At unti-unting dumilim ang paligid. Tumayo si Cora. Hinawakan siya sa kamay. At sa isang iglap, nawala silang dalawa. Kinabukasan, natagpuan ang mesa ni Jerome sa bakuran. May basag na bote ng alak. May iisang upuan na nakaharap sa altar na hindi niya alam na naroon pala sa kanyang likuran. At sa gitna ng mesa, isang bagong larawan. Si Jerome. Nakangiti. Kasama si Cora. Magkaakbay. Ang kanyang mata. Malalim. Parang wala ng buhay. Mula noon, naging mas tahimik ang barangay. Hindi dahil sa kapayapaan, kundi sa takot. Wala nang gustong lumabas kapag gabi. Lahat ng bintana, sinisiguro nilang nakapinid. Lahat ng kandila, sinisindihan tuwing 11:00. Ang lumang bahay ay hindi na basta bahay. Isa na itong dambana. Para sa mga kaluluwang nawalan ng katawan. Para sa mga pusong pinili ni Cora. Ayon sa matatanda, si Cora ay hindi lang basta babae. Isa siyang halimaw na isinilang sa ilalim ng buwan ng pagkakanulo. Niloko. Iniwan. Sinaktan. At sa kanyang huling hininga, nanumpa siya ng paghihiganti. Hindi siya naghahanap ng pagmamahal. Naghahanap siya ng kapalit. Kaluluwang mailalagay sa altar. Mukhang mapapangiti sa litrato. Kahit hindi na humihinga. May mga pari at albularyo nang nagtangkang ipasara ang bahay. May dalang dasal. May dalang langis. May dalang krus. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok, sumisigaw na sila. Parang may sumusunog sa kanilang balat. At mula sa loob may boses na umaalingaw-ngaw. Hindi ito simbahan. Ito ay tahanan ng sinumpang pag-ibig. Sa kalaunan, isinara ang buong bahagi ng kalsadang iyon. Ginawang off-limits. May harang. May karatulang nagsasabing, bawal lumapit. Delikado. Pero taon-taon may isa pa ring nawawala. Laging lalaki. Laging sa gabi. At laging may iniwang larawan sa harap ng altar. At hanggang ngayon, si Cora ay naghihintay pa rin. Tahimik. Mapang-akit. Handang mahalin muli. Sa paraang siya lang ang nakakaalam. Sabi ng matatanda kapag narinig mo na ang kanyang awit. Huwag kang sumagot. Huwag kang tumingin. Huwag kang lumapit. Dahil kapag natanaw ka na niya, kasama ka na sa listahan. Hindi man ngayon. Hindi man bukas. Pero darating ang gabi na ikaw ay kanyang tatawagin. Sa panaginip mo muna siya lilitaw. Sa simula, siya'y tahimik. Nakangiti lang. Minsan nasa gilid lang ng paningin mo. O nasa salamin. Nakatayo. Naghihintay. Hanggang sa maging mas madalas. Makikita mo na siya kahit gising ka. Sa mata ng ibang tao. Sa refleksyon ng tubig. Sa liwanag ng buwan. At kapag sumagot ka. Kapag kinausap mo siya. Doon ka na niya kukunin. Isang gabi, isang estudyanteng babae ang nauwi ng 10 oras ng gabi. Naglakad siya sa shortcut papunta sa kanila. Dumaan sa tapat ng bahay ni Kapitan. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Maliban sa kanyang sariling yabag. Hanggang sa may marinig siyang himig. Isang kantang tila pamilyar. Pero hindi niya alam kung saan niya ito narinig. Napalingon siya. Sa bintana ng bahay may anino. Isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok. Nakadamit puti.
Gusto mo bang maging akin? Bulong mula sa hangin. Napatakbo siya. Hindi na lumingon. Hindi huminto. Hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Pagpasok niya, hinihingal. Pinagpapawisan. Nanlalamig. Pagtingin niya sa salamin sa may aparador. Nasa likod niya si Cora. Nakangiti. Walang galaw. Tumili ang dalagita. Natumba. At nawalan ng malay. Ngunit nang dumating ang kanyang mga magulang. Wala na siya. Walang kahit anong bakas. Maliban sa isang sulat na nakadikit sa salamin. Huwag mo akong tanggihan. Ang pag-ibig ko ay hindi tinatanggihan. At sa altar ng lumang bahay. Isang bagong litrato na naman ang naidagdag. Siya. Maganda. Payapa. Ngunit ang mata. Puno ng takot. Simula noon, isang kakaibang takot ang bumalot sa buong San Roque. Hindi na lang ito kwento ng mga matatanda. Hindi na alamat. Hindi na haka-haka. Ito na ang katotohanan. At si Cora ay hindi na basta nilalang ang dilim. Siya na ang dilim mismo. Ang kanyang altar patuloy na lumalaki. Punong-puno ng mga larawan. Bata. Matanda. Lalaki. At ngayon pati babae na rin. Ang sinumang magpanggap. Ang sinumang magsinungaling. Ang sinumang hindi tapat sa damdamin. Lahat sila'y inaabot ng kamay ni Cora. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumalabo ang hangganan ng panaginip at katotohanan. May mga nagsasabing, nakikita siya kahit sa ibang bayan. Sa jeep. Sa simbahan. Sa paaralan. Nakahalo na siya sa mga tao. Ngumingiti. Tinitingnan ka. Tumatagos ang kanyang mata sa puso mo. At kapag nakita niyang ikaw ay hungkag. Walang tunay na damdamin. Lalapitan ka niya. At tatanungin sa malamig na tinig. Tapat ka ba sa iyong puso? O isa ka ring tulad nila? At kapag hindi mo alam ang isasagot. Tapos ka na. Isang litrato na lang ang matitira. At isang pangalan sa altar. Ng babaeng nagkunwaring kasintahan ng pinuno ng barangay. Ng babaeng isinumpa ng sarili niyang puso. Ng babaeng ngayon ay inaangkin ang lahat ng pag-ibig. Sa paraang hindi mo kailanman kayang takasan. Sa mga sumunod na taon, tinangka ng gobyerno na sirain ang bahay. Ipinadala ang mga heavy equipment. Mga trabahador mula sa ibang probinsya. Walang alam sa kwento. Walang takot. Isang umaga, nagsimula silang maghukay. Sinimulan nilang gibain ang bakod. Pero sa unang pagtama ng piko sa lupa, umalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman. Lahat ng naroroon napatigil. Parang may pumutok na init sa ilalim ng lupa. At kasunod nito, tumindig ang hangin. Nagbago ang langit. Biglang dumilim kahit 10:00 pa lang ng umaga. Isa-isang nagkandatumba ang mga trabahador. Yung iba nagsusuka. Yung iba umiiyak. Yung isa nagsisigaw ng patawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tumakbo sila palabas. Iniwan ang kagamitan. Wala nang bumalik. Kinabukasan, ang dating sementadong harapan ng bahay ay napalitan ng putik. Itim. Malagkit. Mabaho. At sa gitna ng putik, may unti-unting umaangat. Mga kamay. Mga mukha. Mga kaluluwang tila gumising mula sa ilalim. Sila ang mga naging tikasintahan ni Cora. Tahimik na nagbabantay. Nagbubulong ng kanyang pangalan. Parang tinig ng hangin. Parang dasal na baligtad. Sa isang sulok ng altar, may bagong ukit sa kahoy. Hanggat may puso ang mundo, may lugar sa akin ang mga sinungaling. At ngayong gabi, kung maririnig mo ang isang malambing na tinig na tumatawag sa iyong pangalan, huwag kang sumagot. Huwag kang haharap. Dahil ang pag-ibig na hindi totoo ay tinutubo sa bahay ni Cora. Sa pamamagitan ng dugo at ng walang katapusang pagkakulong. Sa kanyang altar. Sa paglipas ng mga taon, naging sagradong bahagi na ng alamat ng San Roque ang lumang bahay.
Pinagbabawalan ang mga bata na tumambay malapit dito. Ang mga guro, itinuturo ito bilang bahagi ng oral history. Ngunit may babala. Huwag kailanman subukang tuklasin ang totoo. Ngunit sa bawat henerasyon, may isa pa ring hindi naniniwala. Isang batang palaban. Mapag-usisa. At puno ng tanong. Si Lian. 17 taong gulang. Matalino. Aktibo sa school paper. At uhaw sa mga kwentong misteryo. Nais niyang ilathala ang totoong kasaysayan ng bahay ni Kapitan. Nagpaalam siya sa kanyang magulang. Pero hindi sinabi ang tunay na balak. May dala siyang voice recorder, notebook, at rosaryo. 11:00 ng gabi, lumapit siya sa bahay. Tahimik. Walang hangin. Parang ang mundo ay naghihintay ng bagong kabanata. Pumasok siya sa bakuran. Umangat ang balahibo niya. Parang may nakamasid. Wala akong masamang balak. Bulong niya. Gusto ko lang malaman ang totoo. Paglapit niya sa altar, napansin niyang iba ang anyo nito kaysa sa mga litrato sa internet. Mas marami na ang larawan. Mas komplikado ang ukit. May mga mata, mga bibig, at lahat nakatingin sa kanya. Biglang humangin. Ang pintuan sa likod bumukas ng mag-isa. Mula sa dilim may lumabas na anino. Mabagal ang hakbang. Tahimik. Hanggang sa tumambad sa kanya si Cora. Hindi siya tumili. Hindi siya tumakbo. Itinapat niya ang recorder. Anong totoo? Tanong niya. Bakit mo ginagawa ito? Ngumiti si Cora. Dahil lahat ng tao nagsisinungaling. Itinuro niya ang altar. Lahat sila nangakong mamahalin ako. Ngunit iniwan ako. Nilimot. Pinagtawanan. Ngayon ako naman ang pipili. At ikaw, Lian. Nagsinungaling ka rin, hindi ba? Nanginginig ang kamay ni Lian. Nagsinungaling ka sa iyong mga magulang. Sa iyong kaibigan. At kahit sa sarili mo. Pero hindi ko sila sinaktan. Sagot ni Lian. Hindi ako tulad mo. Lumapit si Cora. Mas malapit. Mainit ang kanyang hininga. Amoy na susunog na papel. Hindi mo pa ako kilala. Bulong niya. Pero kilala na kita. At sa isang iglap, bumalik si Lian sa kanyang kwarto. Gising. Pawis na pawis. Parang nanaginip lang. Ngunit sa kanyang mesa, naroon ang recorder. At nakasulat sa papel sa tabi nito. Salamat sa pakikipag-usap. Magsimula na tayong magtapat. At sa likod ng kanyang pinto, isang bagong larawan. Si Lian. Katabi si Cora. At sa kanyang mga mata, nagsisimula nang mawala ang liwanag. Simula ng gabing iyon, nag-iba si Lian. Tahimik na siya sa klase. Hindi na nagsusulat. Hindi na sumasagot sa mga tanong. Laging tulala. Parang may ibang tinig na pinakikinggan. Ang mga kaibigan niya nag-aalala. Tinatanong siya kung ayos lang siya. Ngunit puro ngiti lang ang sagot ni Lian. Walang emosyon. Walang paliwanag. Isang gabi, nakita siya ng kanyang ina sa harap ng salamin. Nakaupo. Nakaayos ang buhok. Parang may hinihintay. Nak, anong ginagawa mo? Tanong ng ina. Ngunit hindi siya sumagot. Bagkus ay tinuro niya ang salamin. Makikita mo rin siya, ma. Maganda siya. Mapagmahal. Nang lumapit ang ina, wala namang ibang tao sa refleksyon. Si Lian lang. Ngunit ang kanyang mata, itim na ang paligid. Parang wala ng tulog. Parang unti-unti nang naupos ang kaluluwa. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Hindi na bumangon. At sa loob ng kanyang silid, natagpuan ng ina ang notebook na puno ng sulat kamay. Mga kwento. Mga panaginip. Mga pangalan. At sa pinakahuling pahina, isang tula. Hindi ako natakot. Ako'y naniwala. Ngunit sa pagtanggap, ako'y naging bahagi ng kanyang altar.
Mula noon, naging tahimik ang bahay ng pamilya ni Lian. Walang nagsasalita tungkol sa kanya. Parang hindi siya kailanman nabuhay. Ngunit sa gabi, kapag dumarating ang hangin mula sa silangan, may tinig na maririnig sa lumang kalsada ng San Roque. Tinig ng batang babae. Tinig ni Lian. Magsabi ka ng totoo. O hindi ka na makakaalis. At sa altar ni Cora, isang bagong ukit ang lumitaw. Mas maliit. Mas masinsin. Ngunit malinaw ang mga mata sa larawan. Si Lian. Ngayon ay isa ng tagapagbantay. Isa na ring bantay ng sinumpang pag-ibig. At kasama sa mga mata ng altar, na patuloy na tumitingin sa ating lahat. Lumipas ang mga buwan. Akala ng mga tao tapos na ang sumpa. Na si Cora ay tuluyan ng tumahimik. Na ang kanyang altar ay isa na lamang bakas ng lumipas. Ngunit hindi nila alam. Ang altar ay hindi kailanman tumitigil. Ito'y nabubuhay sa bawat kasinungalingan. Sa bawat pusong hindi marunong magmahal ng totoo. At si Lian, ang dating batang uhaw sa katotohanan, ay isa ng tagapangalaga ng dilim. May mga nagsasabing, kapag umuulan sa gabi ng Biyernes, at tahimik ang paligid, bigla na lamang may maririnig na yabag sa labas ng bahay. 3 hakbang, 1 bulong, at 1 katok. Minsan, pagtingin mo sa bintana, may batang babae na nakatayo sa kalsada. Basang-basa, nakangiti, at may hawak na notebook. Kapag lumapit ka, iaalok niya ito sa iyo. At kapag binuklat mo, nakasulat doon ang pangalan mo. Kasunod ang tanong, ikaw ba ay tapat? O isa ka rin sa kanila? At kung hindi mo alam ang sagot, magiging bahagi ka na rin ng kwento. Isang larawan, isang pangalan, isang kaluluwang hindi na kailanman makakawala. Dahil ang altar ni Cora ay buhay. At patuloy itong lumalago. Sa bawat pusong duwag, sa bawat bibig na puno ng kasinungalingan, at sa bawat mata na lumilihis sa katotohanan. Hindi mo kailangang maghanap sa kanya. Dahil kapag oras mo na, siya mismo ang lalapit. Tahimik, may ngiti, at may hawak na bagong lugar sa kanyang altar. Para sa iyo. At kapag naramdaman mo na ang lamig sa batok mo kahit walang hangin. Kapag biglang namatay ang ilaw sa paligid mo. At narinig mong parang may bumulong sa mismong tainga mo. Huwag kang kikilos. Huwag kang lilingon. Dahil si Cora, kasama si Lian, ay nasa likod mo na. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila umaatake. Sila ay nagmamasid lamang. Nagbibilang ng tibok ng puso mo. At kapag nakita nilang ito'y tumatalon sa takot, o nababalot ng kasinungalingan, alam nilang handa ka na. Sa altar, may isang pwesto na nakareserba. Wala pang litrato. Wala pang pangalan. Ngunit may nakaukit na salita. Darating ka rin. At mula sa kadiliman, ang kanilang mga mata ay patuloy na naglalakbay. Hindi mo man sila makita. Pero sila ay nasa paligid mo. Sa bawat pangakong binitiwan ngunit hindi tinupad. Sa bawat lihim na itinago. Sa bawat mahal kita na hindi totoo. Bawat isa ay utang. Bawat isa ay paanyaya. Dahil sa altar ni Cora, lahat ay pantay-pantay. Mahirap o mayaman. Bata o matanda. Lalaki o babae. Lahat ng may pusong marunong magsinungaling ay may lugar. At kapag oras mo na, wala kang matatakbuhan. Wala kang mapagkakanlungan. Dahil kahit ang sariling bahay mo, ay maaaring maging bahagi na rin ng altar. At sa salamin, makikita mong may nakatayo sa likod mo. Nagmamasid. Nakangiti. At may hawak na larawan. Larawan mo. At sa likod ng larawang iyon, may nakasulat na petsa. Hindi ito ang araw ng iyong kapanganakan. Hindi rin ito ang araw ng iyong pagkamatay. Ito ang araw na nagsinungaling ka sa taong nagmahal sa'yo. Ang araw na pinili mong saktan kaysa magsabi ng totoo. Ang araw na tinawag kang isa sa mga napili. Simula noon, mararamdaman mong may nagbabago.
Ang mga mata ng tao sa paligid mo. Tila parang hindi na tunay. Parang may nakasilip sa likod ng kanilang mga iris. Nagbabantay. Nagmamasid. Naghihintay ng senyales. Minsan, sa salamin. Makikita mong kumikilos ang sarili mong refleksyon nang hindi mo ginagalaw. Kumakaway. O kaya inakangiti sa paraang hindi mo na matandaan kung kailan mo natutunang umiti ng ganoon. At sa bawat panaginip, lagi mong maririnig ang mga hakbang. 3 hakbang. 1 bulong. At 1 katok. Hanggang sa isang araw. Hindi ka na magigising. Ang mga magulang mo'y iiyak. Ang mga kaibigan mo'y magtataka. Ngunit wala silang makikitang dahilan. At sa altar ni Cora, isang bagong larawan na naman ang lilitaw. Ikaw. Nakangiti. Ngunit ang mata mo, wala ng liwanag. Puno ng dilim. At sa ilalim ng iyong larawan, nakasulat na muli ang mga salitang iyon. Ang pag-ibig na hindi tapat ay walang ligtas. Sa altar ng mga sinungaling, lahat ay nagbabayad. Mula noon, naging alamat na si Cora sa buong rehiyon. Hindi lang sa San Roque. May mga kwento na rin mula sa ibang barangay. Ibang bayan. Ibang lalawigan. May nagsasabing nakita siya sa likod ng simbahan. May dalang kandila. At may hawak na laruan ng batang hindi na bumalik sa bahay. May nakapagsabing sa isang lumang paaralan. Narinig ang tinig ni Lian. Nagbabasa ng pangalan. Tila nag-a-announce ng susunod na kukunin. At ang altar, ayon sa mga matatanda, ay hindi na isang lugar lamang. Isa na itong espiritu. Isang aninong sumasama sa iyo saan ka man magpunta. Kapag ikaw ay tumingin sa mga lumang larawan, baka mapansin mong may dagdag na mukha. Isang estrangherong hindi mo kilala. Nakangiti. Nagmamasid. At kung sakaling makakita ka ng notebook na naiwan sa upuan, na may pahina kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga taong kilala mo, huwag mo nang buklatin ang huling pahina. Dahil baka nandoon na ang sa iyo. At kapag binasa mo ito ng malakas, nag-umpisa na ang paanyaya. Magsinungaling ka. At darating siya. Magtapat ka. At baka may pag-asa ka pang makaligtas. Pero tandaan mo, sa altar ni Cora, ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang kamatayan. Ito ay ang walang katapusang pag-iral. Bilang isang alaala, isang larawan, isang matang laging gising, naghahanap ng susunod na kasinungalingan. At habang buhay, ikaw ay magiging bantay ng altar. Sa katahimikan, sa dilim, at sa bawat pusong hindi marunong magmahal ng totoo. At sa bawat gabing payapa. Kapag ang buwan ay bilog at ang hangin ay malamig, may mga mata na bumubukas sa kadiliman. Hindi mo sila kita. Pero nararamdaman mo silang naroon. Nag-aabang. Minsan, sa sulok ng iyong mata, parang may aninong dumaan. Kapag tumingin ka, wala. Pero ang puso mo, mabilis ang pintig. Dahil alam ng katawan mo ang hindi maunawaan ng isipan. May presensyang nagbabantay. May altar na hindi natutulog. At kung sakaling marinig mo ulit ang 3 hakbang, ang bulong, at ang katok, huwag kang magtangkang magsinungaling. Kahit sa sarili mo. Dahil sa panahong iyon, huli na ang lahat. Magsisimula nang magbura ang mga alaala ng mga tao sa paligid mo. Unti-unting mawawala ang iyong pangalan sa mga tala. Sa mga litrato. Sa mga kwento. At ang natitira na lang ay isang imahe sa altar. Isang bangungot na paulit-ulit. Isang multong bihag sa pangakong hindi natupad. Walang kalayaan sa altar ni Cora. Walang kapatawaran. Walang hangganan. Tanging mga matang laging nakadilat. At mga bibig na bulong ng bulong. Saan nagsimula ang kasinungalingan? At kailan ka matatapos? At sa bawat tanong na iyon, wala kang maisasagot. Dahil sa altar ni Cora, ang oras ay hindi na mahalaga. Ang kahapon, ngayon at bukas. Magkakahalo. Ulit-ulitin sa iyong isipan ang huling sandali.
Ang iyong huling kasinungalingan. Ang huling titig ng taong nasaktan mo. Ang huling pagkakataong pinili mong tumalikod sa katotohanan. Makikita mo sila. Lahat ng iniwan mong sugatan. Lahat ng sinaktan mo gamit ang salita. O pananahimik. Hindi ka nila sisisihin. Hindi sila magagalit. Tititig lang sila. Matagal. Malalim. Hanggang hindi mo nakayanin ang bigat. At sa huling yugto ng iyong pagkatao. Bubulong si Cora sa iyong tainga. Hindi kita pinili para parusahan. Pinili kita. Dahil ikaw ay katulad ko. At saka mo maiintindihan. Hindi lahat ng multo ay patay. May mga multong naglalakad sa gitna natin. Mga multong puno ng damdaming hindi nasagot. Pag-ibig na hindi nasuklian. Katotohanang hindi pinaniwalaan. At sa mundong ito, kung saan lahat ay nagtatago sa likod ng ngiti. Ang altar ni Cora ay paalala. Na bawat puso ay mailihim. At bawat lihim ay may halaga. Kaya't kapag may kumatok sa gabi. At may tinig na bumulong ng iyong pangalan. Huwag kang sumagot. Huwag kang lalapit. Dahil baka ang altar ay naghahanap na naman. At ikaw na ang susunod. Nalarawan sa dilim. At sa pagtatapos ng kwentong ito. Isa lang ang dapat mong tandaan. Hindi mo kailangang makita ang altar ni Cora para paniwalaan ito. Dahil minsan, ang pinakadelikadong panganib ay hindi yaong malakas ang yabag o may mukha ng halimaw. Minsan, ito ay nagsisimula sa isang simpleng kasinungalingan. Isang ngiting may tinatago. Isang mahal kita na hindi totoo. At bago mo pa mamalayan, ikaw ay bahagi na ng kwento. Isa ka ng pahina sa kasaysayan ng mga nilalamon ng dilim. Ngunit tandaan mo rin, may pag-asa ang puso kung marunong kang tumapat. Kung kaya mong magsabi ng totoo. Kahit masakit, kahit mahirap, maaari kang makaiwas sa kanyang mata. Ang altar ay hindi makapangyarihan sa katapatan. Ang multo ay walang kapangyarihan sa pusong dalisay. Kaya bago matapos ang gabi, itanong mo sa sarili mo, sino ka kapag walang nakakakita? Anong klaseng pagmamahal ang ibinibigay mo? Dahil sa dulo, hindi takot ang kalaban, kundi ang konsensyang hindi matahimik. At kung malinis ang iyong loob, hindi mo kailangang matakot sa dilim. Dahil ang tunay na liwanag, nagmumula sa puso. At iyan ang altar na walang sinuman ang makakabuwag. Ito ang kwento ng dalagang nagpanggap. At ng altar na hindi kailanman natulog. Maging tapat. Maging totoo. O baka ikaw na ang susunod na larawan sa dilim.